Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong estimate dito. Job number mga kabay 39449. Ang model nito mga kabay dito 5899. Ito po yung jackhammer ng DeWalt na 10 kilos. So sabi ng customer mga kabay, gumagana siya pero wala siyang chipping, walang tibag. Yan. So testing natin mga kabay. Yan. Ayan, gumagana siya mga kabay. Pero testing natin yung shipping niya. Kung totoo bang walang hammer. So ayan mga kabay, kapag may hammer ito mga kabay, malakas po yung ano nung camera. Alog. So, gumagana siya mga kabay, kaso lang wala po siyang hammer. Ayan. So, napatunayan na po natin na walang hammer mga kabay. So, ang gagawin natin yan ay bubuksan natin. Siyempre, unahin natin na silip yung armature tsaka carbon brush kung maiksi na para masama natin sa estimate. So, unahin po natin dito. Ayan. Hanap tayo ng pangkalas na malakasan. Nakalasin po natin dito banda sa may carbon brush para masilip na rin po natin kung mahaba pa yung carbon or maiksi na. At syempre yung armature masilip din natin. So yan mga kabay. So carbon niya mga kabay, hindi na po siya yung orig. Ayan. Ayan, pero mahaba. Hindi po siya orig na carbon, pero mahaba. Ayan, maiksi na rin. Ay, hinasa lang. Oh. Ayan po. Hindi po siya talaga para dito na carbon, pero po pwede naman gagana. Nga lang, sa sobrang tigas ng carbon na kinabit, ay maaari pong huhukayin yung commutator niya po, yung pinakatanso. So ayan. So kaya ako bubuksan to mga kabay dahil syempre gumagana naman siya. Check ko lang yung armature. Ayan. So wala namang pong tuklap. Pero syempre tingnan natin yung andar kasi minsan gumagana nga siya kaso lang sobra namang siklab. So babalik natin yung carbon niya mga kabay. Yan. Babalik lang natin. Tapos paandarin po natin na nakaganyan. Ganun din po sa kabila mga kabay. Babalik din natin. Ibabalik natin. Dito galing. Sampalo. Wala nakalagay. So yan mga kabay, naibalik na po natin yung carbon. So titesting natin siya ulit. So tamang-tama lang po yung siklab niya, hindi naman po siya ganun ka ano. So balik na lang natin to. So ang papalitan lang natin doon ay yung carbon, magpapalit tayo ng mga kabay. Pero yung armature niya mga kabay ay auto pa po. So babalik na lang natin ito. At dito naman po tayo sa kanyang
sa cylinder niya tsaka sa connecting rod. Dahil doon po yung walang hammer. So yan mga kabay, matigas po. So kailangan muna nating unahan ito para makalas po natin. So kakalasin ko lang po yung kanyang screw na alin. So yan mga kabay, naluwagan ko na po yung screw. So tatanggalin na po natin to. Ayan. So ayan mga kabay, kung mapapansin nyo, lusaw po yung connecting rod. Tapos wala nang o-ring mga kabay. Tigas ang ginawa dito. Yun. So hindi naman po bali yung kanyang connecting rod. Pero kung mapapansin nyo mga kabayan, parang inat-ngat ng aso. So sasama ko pa rin ng estimate itong connecting rod mga kabay, dahil meron po yung pinakasapin sa loob na bakal na asiro. Medyo manipis na po, tsaka umaangat na. So ibig sabihin po malapit na rin po ito masisira. So ang i-estimate ko dito mga kabay ay connecting rod assembly. Ayan, kasama po yung piston tsaka connecting rod. Meron na rin po yung o-ring. Ayan. So ayan, so ibig sabihin nito mga kabay, kaya po nawala yung o-ring dyan dahil po dito nabasag. Ayan. So ayun, naiwan, nandito yung o-ring, putol. Ayan. So wala tayong problema dito sa armature. Yung papalitan lang doon yung carbon brush. So dito tayo sa bit piece niya mga kabay. Ayan. Tingnan natin dito kung ayan. Dito mga kabay may nagbukas na. Baliktad po pagkabit. Ito pong parang may kanal-kanal or ngipin. Yan po dapat sa ilalim. Pag ganyan po yan. Ayan. So masisira po talaga yung unit nyo. So baka naman binuksan lang nila mga kabay. Inalam nila kung bakit walang hammer. Yun nga lang, hindi nila mabubuksan dito dahil sobrang tigas po. Ayan. Ginamitan ko pa yan ng impact para lang matanggal itong screw na to. So dito lang sila nakabukas. Ayan. So ang nabaliktad lang naman mga kabay ay yung rubber damper. Ito po. Ayan. Ito pong rubber damper na yan, kaya po merong ganyan at meron parang ngipin dito. Dahil yan po yung tatama dito sa, ayun o, kalas-kalas na yung, dito na nilagay yung o-ring, hindi naman yan dyan. Ayan. Dito po yan tatama sa cylinder. Ayan. Yung cylinder na yan, at dito po yan dapat. Kaya nakaganon po ang tamang paglagay niya. Ayan. So yan, tatanggalin lang natin. Pupunasan natin yung cylinder tsaka yung front housing para malaman natin kung may palag. So yan mga kabay, wala. Pero kailangan natin kalasin dahil pupunasan natin para malaman natin kung merong basag o wala. So ayan, yung naputol na o-ring kanina na maliit, dito po yan sa cylinder sa labas. Ayan. So tingnan natin yung striker. So pati striker mga kabay, binaliktad din. Ayan. So kung ginamit nila tong baliktad, maaring yun yung dahilan kung bakit nabungi yung cylinder mga kabay. So dito sa loob, kailangan nating alamin kung merong, so yan mga kabay, medyo nahinto tayo. Tinawag po ko dun sa baba dahil meron pong nagtanong na customer. So ito itutuloy natin. Hindi ko na alam kung saan tayo kanina. So ito na lang, i-check natin yung
Yun. So dito naman mga kabay, ayan, nilagyan nila ng grasa, tama po yun. Nga lang, di ko alam kung tama ba yung pagkalagay. Tigas. Yun. So ayan mga kabay, tama naman yung pagkalagay. Pero pitpit na po yung o-ring niya. So dito po yan nakalagay, napaganyan po yan. Ayan, so tama yan. Pero papalitan natin yan. Tapos check natin yung kanyang rubber. Meron po yung rubber damper dito sa loob. So okay pa, nandito pa, hindi nila pinakialaman. Ayan. Yan po yung rubber damper na sa loob. Pero natatanggal po yan. So tama naman yung pagkalagay. So wala silang ibang pinakialaman kundi yung screw tsaka yung ito. Yan, ito lang po yung nagkabaliktad. Pero ang dahilan talaga kung bakit wala siyang chipping mga kabay ay ito po. Yan, basag. So ang estimate natin dito mga kabay, okay naman po yung armature niya. Cylinder okay. Wala po siyang, ayan mga kabay, wala po siyang gas-gas sa loob dahil plastic lang naman po ito. Ayan. Tapos yung front housing naman mga kabay, okay pa, hindi pa siya alog. Ito kasi mga kabay, numinipis din to. Kaya chinicheck ko rin yan. Pagpasok mo ng cylinder mga kabay, ayan. Tapos aalogin nyo pag alog, ibig sabihin sira yun. So ito mga kabay, walang palag. So okay pa po ito. Ayan. So ayan mga kabay, sasabihin ko na po sa inyo yung estimate ko. Ayan, ang papalitan natin mga kabay, connecting rod assembly, buo na po yung bibili na i-estimate ko. Kasama na po yung o-ring dito, connecting rod, tsaka yung pin, at syempre yung rubber niya. Ayan, may rubber pa to dapat mga kabay, wala na. Ayan. Yung butas na yan, may rubber yan dapat, para dipinsa po dito sa cylinder na hindi magagasgas. So buo na po yan, connecting rod assembly, o-ring. Ito po yung sa labas ng cylinder, ayan, para dipinsa din po yan dito sa front housing dito, ayan. Tapos carbon brass at syempre yung o-ring ng striker, ayan. So 1 2 3, tatlong o-ring at isang set na connecting rod. So yan lang mga kabay, carbon pala, nakalimutan ko. Yan lang po yung papalitan natin. Hindi ko na po ipapakita sa inyo mga kabay kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. So maraming salamat mga kabay sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po sa mga gusto magpa-repair, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Yan. So hanapin niyo lang po yung signboard na DeWalt Stanley Black & Decker. Yun po yung pwesto ng amo ko. Dito po ako nagtatrabaho. So maraming salamat ulit mga kabay. Bye bye.